Ano ba ang na-encounter mong problema sa pagbabayad ng kuryente sa Batilec? Bale, one time, nagkameron ako ng emergency sa bahay, hindi agad ako nakapagbayad. Kaya pumunta ako sa Batilec para makiusap na kung pwede, hindi ko agad mabayaran yung utang ko. Hanggang sa umabot ng 2 buwan yung utang ko na hindi ko pa rin nababayaran. Kaya yun, pinutulan kami ng Batilec 2 ng serbisyo ng kuryente. Yung problem namin sa collection regarding disconnection, yung mga delinquent consumers, hindi nila maanuman yung aming policy. In spite of the pre-membership seminar, bago sila makabitan ng metro, kasi si Eric ang nagko-conduct ng seminar, pinapaliwanag yan. Ay nasa culture na ng mga Pilipino na kapag puputulan, galit, gano'n. Pero pag na-explain naman namin, halimbawa, nagpunta sa dito, na-explain namin ng ayos, nasosolve naman. Ano lang. Wala sa iyong karanasan, ano may papayo mo sa iyong mga kapwa-konsumidores na tumatangkilik sa serbisyo ng Batilec? Para sa kapwa ko konsumidores, maglaan kayo ng tamang pondo ng pagbabayad sa kuryente. Tsaka iwasan yung huwag magbayad kasi mahirap ang walang kuryente. At ang pinakamalaga, ay ingatan nyo ang kredibilidad nyo bilang isang tao. Ang pwede kong masabi kasi, ang Batilec kasi customer-oriented siya. Kaya dapat maging customer-friendly. Yun yung unang maging basis yung time na dumating ng distribution system, open access rule, na kung saan pwede pumasok ang iba't ibang company, private and other entities dito sa coverage area ng Batilec 2. Pwede silang pumasok dito sa Tanawan, or pwede silang mag-engage sa business ng distribution utility. Ang masasabi ko kasi doon, ang magiging parang niche namin over sa kanila, yung service, then yung siguro dapat i-improve namin yung customer friendly para at least malaki yung magiging edge namin sa kanila, malaki yung magiging advantage namin if ever na papasok sila dito sa coverage nila ng Batilec. Kasi sa business kasi, ang pinakamaganda kasi sa isang organization, well-developed yung kanilang organization structure, then if ever na mag-engage sa business, sa mga students after graduation, gusto nilang mag-engage sa business rather than sa corporate, mas maganda kasi start from the small level, or at least kung ano yung gusto mo, yun ang i-engage mo ang business. Mahirap kasi na sa isang business, hindi mo siya gusto. Then parang, ang nagiging aim mo lang kasi parang for profit. Kasi maganda rin, ang maging aim mo, makatulong ka sa yung community or maging tayong yung ating corporate social responsibility sa ating society. Kailangan parang ano natin sa ating community, i-apply natin parang ganun, parang more on sa responsibility sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Marami kami natutunan at nalaman sa pag-isip dito. Natapos na naman ang malamang talakayan. Thank you to Secretary's Residence for our venue for today. At sa aming napakasarap na dessert, ang sugar cupcake. At ito ang inyong lingkod, Boy and Chris!